Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang bongga ni Tony Gonzaga. Siya ang nagwagi at nakakuha ng title role ng Philippine adaptation ng hit Korean film na May Sassy Girl na pinagbidahan ng magandang South Korean actress na si Jun Ji-hyun. Ang mismong production outfit nila na Tin Ken Films ang siyang magpoproduce ng movie. At very proud nga ang mister ni Tony na si Direk Paul Soriano nang i-announce nito officially. Kasabay ng kanyang pagbati sa birthday ni Tony, ng happy birthday to my sassy girl Tony. Ilang bansa na rin ang nag-adapt nito tulad ng Amerika, India, China at iba pa. Naniniwala ako na carry ni Tony ang role na original na ginampanan ni Jun Ji-hyun. Pero hindi pa man nagsisimula ay ang dami ng hanash ng ibang netizens. Kesyo bakit daw si Tony pa? Matanda na raw ito for the role. Ano sa palagay mo? Hindi ba talaga bagay sa sassy girl ang matandang tulad niya? Shoutout nga pala sa mga iyakin kong mga fans. Welcome kayong umiyak sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay huwag ka nang mag-subscribe. At i-click mo na lang ang dislike. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-iingat ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko laban sa pagbili sa cologne spray na binibenta online ng kumpanya ni Tony Gonzaga at ng vlogger na si Winnie Wong. Ayon sa FDA, walang valid na Certificate of Product Notification ang PAUF Everyday Cologne Spray, na paglabag sa FDA Act of 2009. Dahil dito, maaari itong magdulot ng mga potensyal na panganib. Potential hazards may come from ingredients that are not allowed to be part of a cosmetic product or from the contamination of heavy metals. Pahayag ng FDA sa inilabas na advisory. The use of substandard and possibly adulterated cosmetic products may result adverse reactions including but not limited to skin irritation, itchiness, anaphylactic shock and organ failure. Dagdag nito, ang PAUF ay product line ng TGWW Everyday Lifestyle Studio. Kumpanya na hinango ang pangalan mula sa mga initial ng mga may-ari nitong sina Gonzaga at Wong. At nakabase sa Makati City, sabi ng FDA, nakarehistro ito bilang kumpanya na nagbebenta ng mga bag, notebook at toiletries, kabilang ang kumpanya at produkto sa inireklamo ng consumer group na Action for Consumerism and Transparency in Nation. Dahil wala umanong lisensya mula sa FDA ang mga ibinebenta nitong cosmetic product. Ano sa palagay nyo? Maaaring kulang sa padulas ang kumpanya ni Tony sa mga nagrereklamo. Shoutout nga pala sa avid supporter natin na si Aussie Buzz. Mag-subscribe kayo sa kaniya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang subscribe button at huwag kalimutan mag-like and comment. Anong ganap sa mundo ng showbiz? In-unfollow na ni Tony Gonzaga ang lahat ng kanyang mga kaibigang artista kasunod ng kanyang pahayag na aalis na bilang host sa Pinoy Big Brother. Maaalala na maraming kapamilya artist at netizens ang tila na dismaya kay Tony dahil sa paglahok nito sa Grand Proclamation Rally ng BBM Sara Uniteam nitong Martes 8 ng Pebrero. Mayroon na lamang 22% ang pina-follow ni Tony sa kanyang Instagram. Tanging ang kapatid na lamang niya na si Alex Gonzaga ang artista na kanyang pina-follow. Kabilang din sa kanyang pina-follow ang kanyang asawa na si Paul Soriano, asawa ni Alex na si Mikey Morada at ilan pang tila mga malalapit na tao sa kanya. Kasalukuyang mayroong 7 million followers si Tony sa Instagram. Anong masasabi mo sa balitang ito?